Word problem number 74. Gerard's average in the 10 math quizzes for the quarter is 91. If the highest and the lowest scores were dropped, the resulting average is 93. What is the average of the highest and lowest scores? So ang choices 83, 88, 91, and 93. So number 74 na pala tayo. So kung gusto niyo mapanood simula number 1, ay pumunta po kayo sa YouTube, tapos nasa description makikita nyo dun yung link ng playlist para masimulan nyo simula number 1. Okay, so bago tayo mag-start, meron po akong CSE review for Math and Logic via Zoom for 50 pesos only. 10 sessions po yan, kaya pag dinivide, lumalabas na 5 pesos per session lang. So napakamura po niyan. Okay, so i-PM nyo lang po ako sa mga interesado sa Messenger. Sa mga nanonood sa TikTok, punta po kayo sa Messenger. RJ Enseñado po yung aking Facebook or Messenger. PM nyo lang ako dyan dahil hindi ako laging online sa TikTok. Okay, so let's start. Sagutan na natin ito. So sa ganitong mga average problem, pwedeng mag-eliminate na tayo ng choices dito. Pwedeng mag-trial and error lang tayo kapag na-eliminate na yung choices. Okay, so analyze natin mabuti. Ang sabi, Gerard's average in that 10 math quizzes for the quarter is 91. Okay, so dito pa lang sa una, di ba? 10 math quizzes, ang average niya, 91. So if the highest and lowest scores were dropped, ni-remove natin yung dalawa, the resulting average is 93. So yung 10 quizzes daw natin, ang average ng 10 quizzes ay 93. Tapos ni-remove yung dalawa, edi magiging 8 quizzes na lang, or sorry, 91 yung 10 quizzes. Tapos yung 8 quizzes na lang, naging na siyang 93. So diyan pa lang pwede na tayong mag-eliminate ng choices diyan. Kasi ano bang nangyari dito? Yung 91 naging 93. Eh di ba tumaas? From 91 naging 93. So ang ibig sabihin lang niyan, yung average nung ni-remove natin, na dalawa, average yon ng highest and lowest score, ibig sabihin nun, mas mababa dapat yan dito sa 91. Kasi tumaas nga eh. Ni-remove yung dalawa, tapos tumaas pa siya from 91, naging 93. Kaya ibig sabihin, yung ni-remove natin yung average nun ay mas mababa sa 91. So it's either 83 or 88 na lang yan. Tanggal na sa choices natin si letter C at si letter D. Kasi pag ang ni-remove natin, itong letter C kapag ang ni-remove natin 91, ibig sabihin nun, 91 pa rin yung magiging average ng 8 kasi parehas yung ni-remove natin. Ito namang 93 mas mataas, ibig sabihin, bababa dapat yung average nung 8 nung natira. So ang matitira na lang sa choices natin, letter A and letter B. So pwede na tayong mag-trial and error dyan or pwede naman gumamit din tayo ng formula. So pag gagamit tayo ng formula, ang formula ng mean, ng average, ayan, x bar is equal to summation of x over n. Okay, itong n, ito yung number of quizzes. Itong summation of x, ito lang ay total. Tapos itong x bar, yan ang symbol para sa average. Okay? So kunin muna natin yung 10 students, yung average ng 10 students. So pagbuko din natin, ito yung or 10 quizzes. Itong kabila, dito naman yung 8 quizzes ito, average ng 8 quizzes. So same formula yung gagamitin natin, x bar is equal to summation of x over n. Punta muna tayo dun sa kompleto pa na 10. So ano daw yung average nung kompleto? So we have 91. So 91, so palit natin dito, is equal to summation of x. So gawin ko na lang natin itong total. Okay? Total nung 10. So lagyan ko ng subscript na 10. 10. So divide natin sa n, ang total natin ay 10. Okay? So to get the total nung 10 quizzes, multiply lang natin both sides by 10. So maka-cancel out na ito. Ang total nung 10 quizzes ay equal sa 10 times 91. We have 910. Okay? So ngayon kunin naman natin yung 8 quizzes lang. Yung 8 quizzes lang, ang average daw ay magiging na siyang 93. Na-remove yung dalawa. So therefore, same formula, substitute natin dito. So we have yung average natin magiging 93 equals sa total. Lagyan ko ng subscript 8 na lang. Okay? So divided by 8 lang ito. So to get the total ng 8 students, so multiply natin both sides by 8 para makancel ito. Makukuha natin yung total ng 8 students. So 8 times 93, so manual natin 8 times 3, that is equal to 24.
8 times 9 is 72 plus 2. So we have 744. Okay, so ngayon isubtract natin ito. Yung total ng 10 students ay 910. Ang total ng 8 students ay 744. So kunin natin yung difference nila. So we have 910. So dito sa taas. Minus 744. So itong 0 magiging 10. Itong 1 magiging 0. Then borrow ulit tayo. Magiging 10. Tapos yung 9 magiging 8. So subtract natin 8 minus 7, 1. 10 minus 4, we have 6. 10 minus 4 is 6. So ang difference nitong total nila ay 166. Para makuha natin yung average ng lowest at highest score, i-divide lang natin ito sa 2. So divide natin sa 2, 166 divided by 2. Magiging sagot dito, pwedeng i-mental na lang, no? 16 divided by 2, that is equal to 8. And then 6 divided by 2 is 3. Therefore, ang average nung highest and lowest score ay 83. The correct answer is letter A. Okay? So ito yung sagot natin, 83 kapag gumamit tayo ng formula. Kapag naman nag-trial and error, pwedeng i-substitute nyo lang itong 83 sa formula natin dito sa waluhan or sa sampuan, dito sa summation of x over n. I-subtract nyo lang itong 83 para makuha natin itong 93 dito. Pag gumamit tayo ng rectang formula. So ito yung another solution. Magiging daw 93. 93, yung average natin nung 8 na lang. So pwedeng another solution. So yung total nung 10 muna tayo, magiging siyang 910. Tapos magsasubtract tayo ng 2x. Okay? 2x kasi dalawa. Yung average yan ng highest yan tsaka lowest score. Okay? So tapos di-divide natin sa 8. Okay? So yan yung another solution na dire-diretso. Itong isa parang by trial and error lang itong unang solution natin. Okay, so pag minultiply natin both sides 8 times 93, same yan nung kanina. So we have 744 is equal to 910 minus 2x. So subtract 910 to both sides. So ayun, same answer ang kakalabasan nito. We have negative 166 equals negative 2x and then divide both sides by negative 2. So magiging sagot natin, same answer, x is equal to 83. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo explanation ko para sa age problem na ito. Kung may math question po kayo, ay comment nyo lang dito sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review at kita-kita tayo sa mga susunod pang word problem. Bye-bye and God bless.